Muling nagbabalik ang ating bida na si Jack. Ipapaalala ko lang po na pagkatapos ng Kabanata 18, ang pinakabagong English translation ng kanyang manga ay nasa Kabanata 19 pa lamang, kaya't may isang manga pa tayong aabangan pagkatapos ng Kabanata 18 na tatalakayin ko ngayon. Alam kong kanina ka pa naghihintay kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 18. Deep in the Night Fog. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Nagkaroon ng matinding banggaan sa pagitan ng Mother Goose at ng 5 leader ng Underworld. Inihayag ni Noah na plano niyang tapusin ang 5 leader, pati na ang kanilang pinunong si Nocturnal Fog. Isang napakaangas na banta, ngunit ang tanong magagawa kaya? Sa pagpapatuloy ng kabanata matapos sumabog ang engine part ng barko, nagkagulo na ang mga tao sa upper deck. Ang ilan ay nagpapanik habang ang iba naman ay nagkakagulo at nagkukumpulan sa mga pangyayari. Biglang bumalik ang eksena sa paghaharap ng Mother Goose at 5 leader ng Underworld. Ayon kay Bjorn talagang hilig ng mga tanga na kaharap nila na magpapansin, pagkatapos magsalita nito ay biglang sinundan ng paglusob ni Poggy diretso kay Bjorn gamit ang kanyang gluttonous hand. Hindi nagustuhan ni Poggy ang mga pinagsasabi ni Bjorn sa kanilang grupo, kaya't siya ang unang tinangka nitong patumbahin o tigbakin. Sa kabila ng lakas ng atake ni Poggy, walang kahirap-hirap na nasalo ito ni Bjorn. Nakangiting sinabi niya na wag silang maliitin ng Mother Goose, habang mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang katunggali. Medyo nagulat si Poggy nang makita niyang kayang-kaya ni Bjorn ang kanyang atake, kaya sa galit ay ibinuhos niya ang buong lakas ng kanyang braso. Dito'y naramdaman na ni Bjorn ang kakaibang lakas ni Poggy na kanina'y minamaliit lamang niya. Nagpatuloy ang tunggalian ng lakas sa pagitan ni Bjorn at Poggy ngunit, sa sandaling ito, lumabas ang karanasan ng isa sa mga leader ng Underworld sa pakikipaglaban kaya, madaling nagulangan niya si Poggy sa tunggalian ng lakas kaya madali niyang nasipa ito at tumilapon papalayo. Agad namang sinundan ni Homer ng isa pang atake gamit ang kanyang karet para mabawasan agad ng isa ang kanilang kalaban, ngunit biglang nagmintis ang kanyang atake sa hindi malamang dahilan. Sa epikong eksena na ito, nagawa ni Noah na masipa ang karet ni Homer sa isang iglap. Kitang-kita ang tila usok sa sapatos nito, patunay na tumama ang sipa sa tamang oras. Dito na ipinaliwanag ni Homer na ang sipa ni Noah ay tumama ng split second upang maiba ang trajectory ng kanyang karet. Sa mga sandaling iyon, nababad trip na si Homer kay Noah, talagang napaka-angas ng leader ng Mother Goose, palaban talaga siya at ang kanyang mga kasama. Sa pagpapatuloy ng kwento, pinayuhan ni Poggy si Noah na huwag siyang manggi-alam. Mabilis na humingi ng paumanhin ito, at kaya siya tumulong ay dahil tingin niya ay mukhang nahihirapan na si Poggy. Mabilis na nabaling ang atensyon ni Noah sa kung ano mang paparating, napatalon ito upang ilagan ang napakalaking axe ni Bjorn. Habang nasa ere, napaisip siya na sa laki ng sandata ni Bjorn, para bang napakagaan lang nito iwas-iwas. Biglang maririnig ang pagbunot ng isang katana, at bigla na lang makikita na nahati ang ulo ni Bjorn sa isang iglap. Subalit ang inaakala nating naputol na ulo ni Bjorn ay sa isipan lang pala ni Mika, isa sa mga miyembro ng Mother Goose. Akala niya ay natikbak na niya ito, ngunit nagawang makasalag ni Bjorn gamit ang kanyang axe. Napasabi si Bjorn na mukhang cute girl umano si Mika, subalit sobrang delikado nito dahil kamantek na ni Mika maputol ang ulo niya. Hindi nagustuhan ni Mika ang kanyang narinig kaya napasimangot ito ng matindi. Agad na may napansin si Poggy sa kanyang paligid, at sa puntong ito'y nakaalis na pala ang 2 sa 5 leader sa kwarto. Ayon kay Faye, kakalabas lang ni Lord Morten at Piman mula sa likod. Gigil na gigil si Poggy kay Faye dahil hindi man lang niya sinabi agad na tumatakas na pala yung 2 pa sa kanilang target. Namumuro na talaga si Faye kay Poggy. Wala ring kaalam-alam sina Bjorn at Homer sa pag-alis nina Lord Morten at Piman, pero ayon kay Homer, baka makikipagkita na yung 2 kay Nocturnal Fog, o baka tulad ng 4 na nasa kanilang harapan, ay naghanap rin ng mga intruders pa sa barko ang kanilang kasamang umalis. Heto at binunot na rin ni Alaric ang kanyang espada at para sa kanya, gawin na nila ang dapat gawin. Nag-uusap sina Mika at Noah tungkol sa 2 leader na nakatakas, ngunit para kay Noah okay lang iyon. Dahil pagkatapos ng 3 leader na kaharap nila ngayon, isusunod nila ang 2 nakatakas. Tamang muni-muni naman si Poggy habang nakatitig sa kanyang namumulang kamay. Sinabi niya, mas malakas pala ang mga taong ito kaysa sa iniisip nila. Narinig naman ni Faye ang nasambit ni Poggy, kaya agad niyang binara ito.
Ang alam lang talagang gawin ni Pogi ay lumaban, kaya huwag siyang magreklamo tungkol dito sa mga kailangan niyang gawin, dagdag pa niya, napakatanga minsan ni Pogi. Sa bad trip ni Pogi sa mga pinagsasabi ni Faye, siya na ang pinapalaban nito. Alang niya, ang kulit talaga ng magkaibigan na ito. Pinayuhan na ni Mika si Pogi na gawin na ang dapat gawin, at pagpapatuloy ni Mika, siya na ang bahala sa isang maliit. Naglabasan ng mga ugat sa mukha ni Homer at nabad trip siya nang tawagin siyang maliit ni Mia. Kaya sa kanyang gigil, gumanti ito at tinawag naman na unano si Mia, humalakhak sa tuwa at sumang-ayon si Bjorn sa itinawag na maliit kay Homer. Heto at bumanat na naman ng malalalim na salita si Alaric. Ayon sa kanya, isa sa mga balakid na binanggit ni Piman ay biglang nagpakita sa kanilang harapan na parang isang pato na may dalang kambing sa kanyang likuran. Agad-agad siyang binara ni Homer, na baka ang gusto sabihin ni Alaric ay like a dog carrying a leak on its back. Alang niya, kung merong nagkukulitang Pogi at Faye sa Mother Goose, meron rin tayo niyan sa side naman ng 5 leader ng Underworld. Pagkatapos ng kulitan, heto na at ipapakita na ng 3 leader ng Underworld ang kanilang tunay na lakas sa laban, pero syempre, hindi rin magpapahuli ang Mother Goose, handa na rin sila sa labang patayan. Subalit nagwika si Noah na may kasamang kumpiyansang ngiti na sasaglitin lang ng grupo nila ang 3 leader na ito, napakaangas ni Noah sa puntong ito, pero hindi yan nagbibiro mga kops. Malilipat ang eksena sa mga bisita ni Piman kung saan nagtatakbuhan na ang lahat papunta sa itaas na bahagi ng barko. Napaisip si Luna kung ano na kaya ang nangyayari, at dito niya narinig na pinapahanda na ang mga lifeboats dahil ang malataytanak na barko ni Piman ay unti-unti nang lumulubog. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, pero para sa kanya, ito na ang tamang oras para hanapin si Nocturnal Fog. Sa kanyang pagtakbo, napahinto siya dahil may naririnig siyang pusa sa hindi kalayuan. Sa wakas, natuntun rin niya ang pinanggagalingan ng tunog kaya agad niyang binuksan ang pinto. Dito na tumambad sa kanyang harapan ang kawawang sitwasyon ng pusa na iniwanan na ng kanyang fur parents at nadaganan pa ng isang malaking aparador ang kulungan nito. Mabilis niyang tinulungan ang pusa, at habang binubuhat niya ng bahagya ang mabigat na aparador, hindi niya alintana ang sakit ng kanyang kamay para iligtas lamang ang kawawang hayop. Ang panel na ito ang pinakatumagos sa puso ko dahil sa kahit anong sama ng sitwasyon, piliin nating magpakabuti at iligtas ang kaya nating iligtas, lalo na't kailangan talaga ng tulong ng mga hayop. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Habang nagkakagulo at nagtutulakan na ang mga nagsisiksikang tao sa upper deck ng barko, muli nating makikita si Jack. Agad napansin ng misteryosong lalaking ito na patungo sa kanyang direksyon ang lalaking nakaitim na may sombrero. Kapansin-pansin na ang mga taong gulong-gulo sa mga nangyayari, pero itong ating bida ay kalmadong-kalmado lang na naglalakad, at makikita sa kanyang mukha ang pagkasabik dahil sa wakas nakita na niya ang kanyang target na si Nocturnal Fog. Dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Una, ang pagtatagpo at laban ni Pogi at Bjorn ay nagpapakita ng katatagan ng loob at determinasyon ng dalawang bakulaw. Sa tulong ni Noah, na nagpakita ng kahandaan na sumuporta at tumulong sa kanyang mga kasamahan, lumitaw ang kakayahan nito na sa split second ay nagawa niyang masipa ang carrot ni Homer. Ang ganitong klaseng kakayahan ni Noah ay nakakatakot talaga. Ang mataas na antas ng kumpiyansa naman ni Noah sa kakayahan ng kanilang grupo na tapusin ang mga leader ng Underworld sa isang iglap ay nagpapakita ng tiwala at pagkakaisa ng kanyang grupo. Pangalawa, ang kabutihang loob ni Luna sa pagtulong sa isang kawawang pusa ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa sa kabila ng kagipitan. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamasamang sitwasyon, may mga taong handang magmalasakit at magbigay ng tulong sa iba. At sa panghuli, ang pagkikita ni Jack at Nocturnal Fog ay isang mahalagang punto sa kwento. Ito ang simula ng isang makabuluhang pagtatagpo ng dalawang pangunahing karakter na magdudulot ng malalim na epekto sa takbo ng kwento. Ang kagustuhan ni Jack na tapusin si Nocturnal Fog ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at hangarin na makamit ang kanyang layunin o misyon. Subalit, bago tayo magtapos, aabangan nyo ang Kabanata 19 kung saan susubukan ni Jack na labanan si Nocturnal Fog, isang hamon na tiyak na magiging mabigat at delikado para sa ating bida. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!